Marami ng camera at microphone ang naglabasan sa market ngayon, kaya hindi madaling maghanap ng tamang setup at combination. Dikit ng ganon, one click, yan, nakakabit na yan, matibay na yan. Hindi na yan kakalas, so subok na yan. Kung balak mo pasukin ang mundo ng pagmumotovlogging, well, nasa tamang video ka. Sa combination ng kalidad na camera at mic, ito na ang perfect para sa'yo. Isa mag-connect, so yan, confirm na. DJI Osmo Audio connected, so confirm natin. Make sure na tapusin ang video dahil isi-share ko ang setup na meron ako at kung paano napapadali ang trabaho ko sa pagmumotovlogging. Stay tuned! Yo, what is up mga Papsi? Welcome ulit sa ating panibagong video and this is Papi Sai Vlog. So sa araw na ito ay papakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit kong tools and gears sa ating pagmomotovlogging. So para sa akin, ito na talaga ang pinaka-the best setup na nagawa ko so far base sa aking pag-research, trial at sa mga na-experience ko sa pagmamotovlogging. Bali makikita nyo naman sa mga latest uploads ko kung gaano kaganda yung mga kuha ng ating video sa pagmamotovlogging at kung gaano kalinaw yung audio recorded dun sa mga last uploads natin na gamit nitong tools and gears na gamit ko ngayon. Since nag-umpisa ako ng pagmamotovlogging noong last 2024 ay hindi talaga ito yung unang gamit ko na camera at setup. So actually, ang gamit ko talaga unang-una ay yung SJ Cam 4000 Air. So ginawa ko pa yan ng review. Yun ang pinakaunang-unang video na nagawa ko sa aking YouTube channel. So makikita nyo yan yung ginawa kong review na yan. So makikita nyo na talagang hindi ganun kaganda yung kalidad at kuha ng camera. Hanggang sa nakapag-upgrade na rin ako noong last 2025 at nakuha ko na yung tama at magandang setup para sa pagmamotovlogging. Anyway, disclaimer lang, ang video na ito ay hindi sponsor or walang binayaran or walang binigay na libre ang DJI or kung anong brand man ay pakita ko ngayon ay wala silang binigay sa akin para may promote itong gamit kong tools and gears. Lalo na itong mga top brands na to. So gagawin ko lang itong video na ito para ma-share ko rin kung ano yung gamit kong camera at mic at kung ano pang mga gears ang gamit ko. So pati na rin dun sa mga nagtatanong kung ano yung gamit kong camera at mic. Okay, so this video is not sponsored. Ito ay base lamang sa aking review, trials at experience sa paggamit ko nitong mga camera at mic at mga tools and gears na gamit ko sa pagmomotovlogging. Alright? So, set up na natin. Let's go! Okay, ito na yung gamit natin na camera at mic. So, ang gamit ko ay DJI Osmo Action 5 Pro. So, ito yan. Adventure Combo. Tapos, DJI Mic Mini. So, itong DJI Osmo Action 5 Pro, may dalawang variant, may standard at saka adventure combo. So, hindi na pala ito yung latest ng DJI, no? So, meron na rin lumabas na DJI Osmo Action 6. So, hindi na ito yung pinaka-latest. So, papakita ko lang, adventure combo yung kinuha ko. Kung ano yung mga kasama sa box, ito lang yan. Selfie stick, yung cord, tapos yung battery case. So, tatlo yung battery niyan. Tapos, itong pinaka-case ng camera. Tapos, dalawang magnetic mount. Yan, dalawang magnetic mount. Tapos, itong screw, dalawa yan. Dalawa yan. Ito nakakabit na isa sa selfie stick natin. Tapos, itong adhesive mount. So, ayan. Na yun lang yung kasama sa box ng Adventure Combo. So, hindi ito kasama yung sa tripod stand. So, binili ko yan separately. So, sa kaliwa naman, ito naman yung DJI Mic Mini. So, yung single lang kinuha ko, yung isang mic lang. So, usually, meron yung dalawang mic talaga eh. Yung may lagayan. So, sa akin, ito lang ang kinuha ko, yung single lang na DJI mic. So, nag-iisa lang siya. So, pag binuksan mo yung box, ito yung makukuha mo, yung lagayan niya. Yan. So, dito yan nakalagay lahat. Ito. Yung pinaka-cord niya. Tapos, itong charging niya. Dito siya charge. Ayan. Sinasaksak ko yung cord dito. Tapos, yung dalawang dead cat. Tapos, itong pinaka-mic niya.
DJI mic mini. Ayan, solo lang yan. So, ayan lang yung kasama sa box lahat ng DJI mic mini. So, maganda rito kay DJI at nagustuhan ko rin talaga. Ay, napakadali niyang gamitin at madali rin mag-transition. So, for example, ito lagay natin. Ito may dalawa siyang magnetic mount. So, ito lagay natin, for example, dito sa selfie stick. Lagay lang natin. Ayan, so nailagay natin yung isang magnetic mount sa selfie stick. Tapos, for example, itong magnetic mount nandito sa helmet nakalagay. So, ganito lang yan siya. Dikit lang. Dikit ng ganon, one click, ayan, nakakabit na yan. Matibay na yan. Hindi na yan kakalas. So, subok na yan. So, ayan, sa pagtanggal naman, press ko lang tong dalawang button dito magkabilaan. Tapos, release. Ayan, release na. So, ito, may magnet yan dito. Yan. Supported ng magnet, tapos itong dalawang lock niya sa gilid. Yan. So, ayan yung pinipress para ma-release. So, ayan, for example, nakakabit sa helmet. So, may kuha ko, point of view ko dun sa, sa daan, di ba? So, tatanggalin ko lang siya, tapos lilipat ko lang siya dito, for example. Ayan, nasa selfie stick na, di ba? Pagka hindi ka na nagmamotor, naglalakad ka na, pwede mo siya ilagay dito or mag-transition ka, lagay ka sa isang lugar o sukuhanan mo yung sarili mo na naglalakad. So, ayan, di ba, napakaganda, napakadali ng pag-transition at mapapadali yung trabaho mo, no? Sa paglipat-lipat mo ng pagkuha ng mga video, no? So, ito naman, for example, itong isang magnetic mount, nakalagay naman dun sa harap ng motor. So, may binili kasi ako na yung motorcycle holder ng camera. So, nakalagay dun sa harap. So, ito, minsan nilalagay ko doon sa harap para madali ko siyang mailipat dyan. So, nagagawa ko yung transition minsan kapag nasa stoplight ako nakahinto. So, madali ko siyang ilipat. Minsan nasa harap ko, di ba? Nasa helmet ko. Patanggalin ko na siya na ganyan. Tapos, ilipat ko na sa harap. Tutunog lang ng ganon. Tapos, nakaharap na sa akin. Ayan. Nakaharap na sa akin yung kuha. So, di ba, may kita nyo naman sa mga uploads ko na minsan may kuha ko sa sarili ko na nagdadrive. Minsan may kuha ko doon sa daan. So, yan, di ba, napakaganda, napakadali ng trabaho ko. O lalo na sa pag-transition, paglipat ng mga kuha ng video. Tapos minsan nagagamit ko rin to, selfie stick. Lalagay ko lang sa gilid para kuha ko yung sarili ko na inaabot ko yung items doon sa customer. No, kaya binilang ko rin siya ng ganito. So, ito, mamaya papakita ko sa inyo yan kung paano ilagay. Lumang motor pero mukhang bago pa rin, may tamang wax para dyan. Patakan mo lang na itong Supremo Black Back at magmumukhang bago ulit ang motor mo. Okay, subukan natin patakan dito. Kunting patak lang sa ganitong gamit na foam, tapos punas-punas mo lang na ganyan. So, 5 taon na itong motor ko, inalagaan ko lang siya ng patak gamit itong Black Back para magmumukhang bago pa rin ang yung motor. Tingnan natin. Tingnan natin ang pagkakaiba. So, yun Bale, itong motor ko, matte black ito. So, hindi lang siya pang matte black. So, pwede rin siya sa mga gloss. So, patakan natin. Gaya na itong gloss. Pahiran lang natin. Ganyan. Ayan. Pag napahiran nyo na, gamitan nyo lang nitong basaan na may parang fiber clothing. Punasan nyo lang. So, yan. So, diba? Ganda. Parang mukhang bago ulit. Diba? Yan. Napakaganda. Hindi lang motor ang kayang pakintabin nito. Pwede rin sa mga 4 wheels and all kinds of surfaces. Superior protectant and shine booster ng mga plastics, fiberglass, vinyl, mga leather, or woods. Okay, sa mga gusto umorder, mag-message lang kayo sa ating FB page. So, ilalagay ko yung link sa description or comment section below. So, magbibigay din ako ng 10% discount kapag umorder kayo ng 2 o higit pa. At free delivery within Fairview QC area. Okay, so anong panihintay mo? Patakan mo na yan para magmukhang bago ulit. Talk to you in the other side. Let's go! So yun, bukod dun sa quick release niya, ay hindi ka na rin mabibitin, lalo na pag sa mga long rides or sa mga mahabang pag-shoot o mahabang pag-recording ng video mo. Kasi napakakunot na ng battery nito. Bukod dun ay 3 yung battery niya. Ayan, so ito yung battery case niya. So ayan, may 1950 mAh. So, 3 yung battery na niya. So, hindi ka na mabibitin kahit pamahaba yung pag-vlogging mo. So, may extra backup battery ka. Ayan, di ba? Napakaganda. So, ayan, maglagay tayo ng isa battery. Nalagay mo natin dito. So, saan nilalagay yung battery? Dito lang sa gilid. Ito yung mahaba. Push nyo lang to, tapos pataas. Ayan. Tapos bukas. So, when it comes to storage pala, so, merong internal storage nitong Action 5, no? Meron siyang siguro at
48 gigabyte data na internal storage. So may backup storage ka na rin bukod dun sa SD card na ilalagay mo pa. So ang gamit ko palang SD card, itong SanDisk Ultra. So 64 GB lang to, no? So ito pa yung SD card na gamit ko dun sa unang camera na gamit ko noon na SD cam. So ayun, lalagay lang natin kung paano yung orientation. Ayan, may nakalagay naman dito symbol kung paano mo susundin pagpasok. Ayan, ganyan lang. Ayan, pasok lang natin. Magpasok, press lang ng konti. O, ayan. Tapos lagay na natin yung battery. Ayan, kung paano lalagay yung battery. So makikita nyo naman yung kulay gold na yon. So itatapat nyo lang siyempre itong kulay gold na. Ayan. Press lang. Ayan. Tapos down. Ayan. Okay na. Tapos yung charging port nito dito naman sa kabila. Ito naman. Press lang tapos down. So ayan. Bukan nyo lang. Ayan. Ito yung charging port niya. Dito ka rin pwede mag-connect ng cable para mag-transfer ng mga video clips. So may sariling apps to si DJI. So hindi nyo yun makikita sa App Store. So meron silang site na pinupuntahan para ma-install yung DJI Mimo apps. So pag purchase mo nito, so i-ano agad nila. So sasabihin ka agad nila kung paano install yung DJI Mimo. So doon sa apps na yun, pwede ka rin mag-transfer online. So access mo lang yung apps. So connect mo lang to doon sa apps. Tapos yun, pwede ka na mag-transfer from camera to your mobile phone. Okay, lagay naman natin tong kanyang case. Yan. So kung paano siya lagay, madali lang din. Kung paano din tanggalin, madali lang din. So angat lang natin tong pinaka-lock. So ayan, pasok lang natin to dito. Ayan, pasok. Ayan. So ayan, protected na siya. So kung paano din tanggalin, madali lang din. Release. Tapos push lang natin. Oh, yan. Tanggal na. So, when it comes to charging, kung paano i-charge yung battery, kung paano siya i-charge, gagamitan mo lang siya ng cord. Dito pa rin sa gilid. Yan. Dito pa rin siya na-charge. Type-C naman siya. Kung may charger ka ng phone, tapos Type-C, yun pwede yun. So, yung ginagamit ko naman, charger lang din ng phone para ma-charge yung battery. Ang purpose pala din ng cord na to, itong cord na to. So, akala ko nung una, pang-charge siya pang-charge siya dito sa DJI sa gilid. So, cord siya ng charger. So, hindi pala. So, ang purpose nito, yan, parehas Type-C. Ang purpose nito ay dito sa battery case niya. Pwedeng gawing power bank. So, yan. Pag may kailangan mo ng backup charger, pwede siya maging power bank. So, kakabit mo lang dito. Tapos, saksak mo lang din sa cellphone mo. So, kung ano pa yung pwede mong i-charge. Like, intercom, pwede rin. So, yan. Pwede siya maging power bank. So, ang ginagawa ko, pag may shoot ako, tapos long ride, gano'n. So, kinakailangan puno lahat ng battery. So, para mapuno siya, nilalagay ko siya muna dito sa camera, isa-isa. Tapos, sinacharge ko doon sa charger ng cellphone. Tapos pag napuno na isa, lalagay ko dito. Tapos yung isa naman, sasaksak ko dito para ma-charge. So dito pwede rin naman siya i-charge gamit yung charger ng cellphone para makargahan yung battery sa loob. So ayan, magkukulay naman siya. Pula pag lobat, tapos yan green pag papuno na. So mas ginagawa ko pa rin na nililipat ko dito para 100% talaga puno yung battery. Kasi dito hindi mo monitor kung mapuno siya ng 100% eh. So ganoon na lang din ginagawa ko. Lipat-lipat ko na lang para puno talaga lahat. So ang kinagandahan din sa camera na to ay waterproof siya, no. So ginagamit din to ng mga divers. So may certain na lalim lang din na pwede siya. I think 30 meters ata. Comment down below na lang kung alam niyo mga pap. Bali kung napanood niyo yung mga previous uploads ko na kahit na bagyo, so may makuha ako. So yun, kasi waterproof naman to eh. So subok na rin talaga tong DJI na kahit gaano kalakas yung ulan o bagyo pa, talagang siya, palag-palag talaga. Napaka-solid. Okay, next natin dito naman sa mic. So ito yung DJI mic mini. So paano siya i-charge? Ito, lalagay lang natin dito. Patong lang na ganyan. Magnetic naman yan. Tapos ito ay kakabit lang, syempre. Doon sa charger, adapter, kakabit doon sa saksak. Tapos ito, sasaksak lang din dito. Ayan. So ganyan, mag-charge na yan siya. Mag-charge siya, magbiblink yan dito. Magbiblink-blink yan ng hanggang 4.
Pag hanggang 4, lapit na mapuno yun. Tapos pag stay siya ng ilaw na kulay blue, malapit na yung mapuno hanggang sa pag nawala na yung ilaw, yun full charge na. So, malalaman nyo naman pag isang blink, mababa pa yung ng percentage. Pag hanggang 4, yung papuno na yun. Hanggang 4 na blink. Alright, so dito naman sa kanyang dead cat kung paano ikabit. Ayan, so may orientation naman yan. Itong dalawang na to, yung may lock. Dito yan nakalagay sa likod. So ayan, pagkabit, unahin yung lock dito sa likod. Ayan, tapos press lang paharap. Ayan, press lang paharap. Ayan, nakalock na sa likod, di ba? Press lang paharap. Ayan. Tapos pagtanggal, madali lang din. Angat nyo lang dito sa harap. Ayan, angat nyo lang yan. O, ayan, tanggal na. Pagkabit, ganoon lang din. Easy. Yun. Tanggal. Tapos itong mic mini na to, dito sa likod, gano'n siyang clip. Ayan, ito, clip yan. Ayan, pwede mo siyang ipit sa damit, or dun sa sombrero, or dun sa, kung saan mo siya pwede ipit, dun sa loob ng helmet. Tapos ito, ginagandahan din, ito may magnet siya. Ayan. Tatanggalin natin. Tigas. Ayan. Pwede mo ito ilagay sa loob ng damit. Ayan, ito sa loob ng damit. Tapos ito sa labas. Dikit mo lang ng ganun. Kagaya nung ginagawa ko. Kapag nagre-recording ako ng mga tutorial, ganun. Kung nagsasalita ako, ito nakalagay lang sa damit ko na magnet na ganyan. Ayan. Tapos sa orientation pala, madali lang din. Nakakatulong talaga yung magnetic mount na ginawa ng DJI. O ayan. Pag nakalagay yung case, for example, ito nasa helmet, itong magnetic mount, nasa helmet, ganyan. So, naka-landscape siya. So, pwede rin siyang portrait. Ayan, dito naman sa ilalim. Ayan, naka-connect na. Diba? Yung naka-portrait, pang FB Reels. Tapos, ito rin landscape. Ayan. Sa mga naman, pang YouTube. Try naman natin i-connect itong DJI Mic Mini dito sa ating action camera. So, open lang natin yung action camera. So, ayan. Okay, so paano i-connect? Long press lang natin itong power button ng DJI Mic Mini. Ayan, antayin yung mag-blink. Ayan, nag-blink na, di ba? Tapos, para mag-visible siya, click lang natin tong nandito, itong button na to. Click lang natin ng ilang seconds. Hanggang sa mag-blink siya ng blue tsaka green. Ayan, blue-green. Ibig sabihin yan, visible na siya. So, pwede na siyang i-connect. So, dito naman tayo sa camera. Swipe down lang natin. Ayan. Settings. Tapos, ayan, makikita natin wireless mic. So, click lang natin yan. Tapos, ayan. Dito tayo sa TX1. So, ayan. Connecting na yan. Tayo lang natin ng ilang segundo. Sa mag-connect. So, ayan. Confirm na. DJI Osmo Audio connected. So, confirm natin. So, ayan, dito may mga settings naman yan. Na-adjust nyo na lang yung monitor volume. So, gagawa na lang natin ng next video yan. Paano yung settings na ginagawa ko. So, ayan, connected na yung mini mic. So, pwede na tayong mag-record. So, press lang natin to. Ayan. Oh. Automatic na yan. Recording na yan. Oh, di ba? So, ayan, naka-settings lang din ng ganyan. Yung gusto kong display. Para nakikita ko rin pagka, nasa daan ako, pag nakikita ko kung naka-on yung recording o hindi. O, tapos click lang natin para ma-off. Disconnect naman natin kung paano long press lang yung power button. So, ayan, disconnected na. Ano kadali? Alright. Okay, kung paano ko siya sinesetup sa camera. So, bumili ako ng itong helmet, camera holder. So, ito yung with strap. Yan, na nakikita nyo. So, itong mas pinili ko kaysa doon sa mga adhesive. Kasi may tendency kasi sa mga adhesive na natatanggal siya. Maaaring mahulog yung action camera nyo na hindi nyo nalalaman or biglaan na lang, di ba? Aksidenteng mahulog dahil may tendency na natatanggal yung adhesive. May mga adhesive mounting naman na matibay. So may paraan lang na ginagawa doon para talagang sobrang kapit niya sa helmet. So para sa akin, ito talaga yung mas pinili ko para nakatali sa loob, naka-strap. So talagang safe din yung camera na hindi mahuhulog. Kung paano ko siya sinet-up, kung paano ko siya nilagay. So nilusot ko siya dito. So hindi ko siya inibabaw dito. So ito natatanggal naman to eh. Tatanggal naman niya. So tinanggal ko muna to tapos pinabit ko syempre. Yan, diyan ko siya pinadaan tapos dito sa ilalim, dito ko siya pinadaan. So ito nabubukan naman to dyan. Diyan ko na lang siya pinalusot punta rito.
So, syempre, tinansya ko na lang yung pag-strap. Okay, dito naman tayo sa helmet kung paano ko siya kinakabit. So para sa akin, hindi ko siya nirekta dito, no. Rekta kaagad magnetic mount. Tapos ganyan rekta, ganyan lagay. Kasi sobra siya nakadikit na ganyan. So hindi ko makikita yung blinking niya dito kung nagre-recording ba siya or hindi pag suot ko yung helmet. Kasi tinitignan ko kasi yan dito pagka recording siya or hindi. Kasi pag ganitong setup lang, hindi ko siya kagad matatanaw kasi nakaharang to. So ang ginagawa ko, naglalagay ako ng extension dito. So hindi ko muna siya nirerekta dyan. So nilalagyan ko muna siya nito. So ayan, itong accessories na to galing to sa kasama to sa SJ cam na camera. Siya to sa mga accessories doon na kasama. So ito muna yung nilalagay ko para medyo nakangat siya ng ganyan. Para nakikita ko yung blinking kung nag-recording o hindi. So pagkabit, syempre itong dalawa dito sa ilalim. Tapos lagyan natin itong screw. Tapos pag nalagay na yung extension, ito naman lalagay natin yung magnetic mount. Sa ganyang extension na ginawa ko, nakaangat na yung camera natin pag nilagay. Yan. Makikita ko na yung blinking dyan. Ayan. Makikita ko na siya pag sa ganyang view. Dito yung mata ko. Ayan. Pag titingnan ko lang siya, makikita ko yung blinking dito. Yan. Kaya nilalagyan ko siya ng ganitong extension. Diba? Para medyo nakangat siya ng konti. So, hindi rin naman siya sagabal sa eyesight, sa daan. So, yun yung settings na ginagawa ko. Para na-on ko pag recording. Para na-off ko rin pag ayaw ko muna mag-record. Bukod sa nasisave ko yung battery, na-save ko rin yung storage. Kung paano naman yung tamang pwesto or tamang angle ng camera dito sa ating helmet. Para dun sa nakikita yung point of view ng daan. Tapos nakikita rin yung sa panel gauge ng motor mo at sa side mirror. I-angle mo lang siya dito sa visor. Pare, ganyan yung angle ng visor. I-ano mo lang siya, itatapat mo lang yung pinaka-lens niya. Yan. Yung guhit ng lens niya. Kailan nakatapat pa ganun, pa lang. So, ayan, nakatapat na. So, ganyan yung ginagawa kong tamang angle. Para yung kuha niya, yung point of view niya sa kalsada. Kita yung kalsada, kita yung panel gauge, at saka yung side mirror. Tapos yung DJI mic naman natin, kung saan ko pinapwesto, papakita ko sa inyo. So, lagyan lang muna natin siya ng dead cat. Ayan, lagay natin sa loob. So kung saan ko siya inilalagay, dito ko siya iniklip. So ito, may hard mic ako. Yung hard mic na yan, ayan, matigas yan Dito yan, sa intercom ko yan. Ayan. Intercom ko. So, ayan yung pinaka-mic ng intercom ko. Diyan ko siya iniipit. Iniipit ko dito sa hard mic. Ayan. Pag na-clip ko na dyan sa hard mic, press ko lang siya ng ganyan sa loob. So, ayan yung pwesto niya. So, ayan. Safe na yan. Nasubok ko na yan at hindi na talaga nalalaglag yan pag na-clip na yan na ganyan. So, kahit pa nakatutok yan sa sa bunganga ko, okay lang kasi ang ganda naman ng ng recording at noise cancellation nitong DJI Mic Mini. So, maririnig nyo naman doon sa mga kuha ko sa previous upload na linaw nung kuha talaga ng audio. Kahit pa sumigaw ka, automatic nag-a-adjust yan. Kahit sumigaw ka, hindi siya basag. Talagang nag-a-adjust talaga kagad yung recording nito sa mic. At nasasagap niya rin yung conversation namin ng customer. Kasi yung speaker ng intercom nandito yan sa loob. So nasasagap niya rin. So kagandahan talaga ng recording nito ng DJI Mic Mini. So ito okay na, nasasagap na niya. Tapos ang gamit ko naman na camera holder dun sa motor ay yung Moto Wolf. So, ayun yung nakalagay sa harapan ng motor ko. Kapag nagtatransition ako ng camera from helmet, nakalagay yung camera sa helmet, quick release. So, lalagay ko lang dun sa harap, dun sa Moto Wolf. So, nakamount din dun yung magnetic DJI mount. So, ilalagay ko lang dun. So, yun yung gamit ko na motorcycle camera holder, yung Moto Wolf. Ayan, so paano naman ako nag-recording, papakita ko sa inyo. So, yan, nakalagay yung camera dyan, pati yung DJI Mic Mini sa loob. So, i-connect lang muna natin. Connect muna natin. O, yan, nakakonect na. Nag-green na Naka-connected na yung mic. So, kung paano ako nag-recording, so, off muna natin to. Yan. Usually, naka-off yan kung mag-recording ako. Pero yung DJI Mic Mini sa loob, naka-on lang yan. Bago ako umalis, kinokonek ko muna siya ng ganun, tapos sino-turn off yung camera. Tapos, yan, pag nasa kalsada na ako, yung point of view. Pag kukunan ko na yung scene, yan, pipindutin ko lang to. Yan, automatic na yan, mag-on. Recording na yan. So, 1 second lang, connected na kagad yung DJI Mic Mini tsaka camera. Habang nagre-recording yan. So yan, magsasalita na ako dyan sa loob. And recording na yan, maganda na nakuha niyan. Tapos pag turn off ko naman, tatapusin ko na yung pag-capture. So 1 click lang ulit. Yan. May marinig yung countdown.
Ayan, magto-turn off na automatically yung camera. So, yung mic, naka-on pa rin yung mic sa loob. So, kahit tuloy-tuloy yung biyahe ko, naka-on lang yung DJI mic sa loob, kahit naka-off tong camera. O, diba? Mas napapadali yung pag-recording mo. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko talaga dito sa DJI Action 5 Pro. Tsaka yung combination niya sa DJI mic mini. Tsaka bukod pa doon, syempre wireless na siya. Hindi na makalat masyado dito yung mga wire. Dati kasi yung gamit ko may wire sa dating camera ko. Okay, ito namang tripod stand. So, binili ko to separately. So, bali hindi siya kasama doon sa adventure combo ng DJI Osmo Action 5 Pro. So, binili ko to separately. Tapos, nilalagay ko siya dito. Ayan. Para kapag gusto ko kuhanan yung sarili ko na nag-aabot ng mga items sa customer. So, pinapatayo ko lang siya ng ganyan. Kung makikita nyo yung mga kuha ko dun sa mga previous uploads ko, yung mga pag-abot ko ng mga items dun sa customer. So, pagdating ko ng location, kung quick release ko agad tong action cam, quick release, tapos lipat ka agad dito sa selfie stick, tapos buka ng tong tripod stand, tatayo ko siya sa isang lugar kung saan makukuha ko yung sarili ko, na naabot ko yung items sa customer, or di kaya kung anong shot ang gusto ko gamit itong tripod stand at selfie stick. So, ayan yung purpose niyan. Okay, so na-share ko na yung setup na ginagawa ko gamit itong action camera ng DJI at ng mini mic ng DJI. So, abangan nyo sa next video. Papakita ko yung ibang settings na ginagawa ko at editing software na gamit ko. Abangan nyo na lang sa next video. Okay, kung nakaabot ka man dito at nagustuhan mo yung video, huwag mo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating munting channel. So, sana may natutunan kayo. So, abangan nyo na lang ating next video. So, ride safe always mga papsi. See you in my next one. Bye-bye. Peace out.